Bagong taon, bagong buhay. Paano mo sasalubungin ang pagpalit ng taon? Magpapaputok para sa swerte. Swertehin for the year 2010. Kung walang paputok, hindi masaya. Pangtaboy daw ng mga kamalasan sa buhay. Yung maglagay ng mga bilog-bilog sa lamesa, mansanas, ubas, kastanyas. Kasabihan nga pag may bilog-bilog, may swerte darating, yun. Hindi ako naghahanda ng manok pag bagong taon kasi may ibig sabihin na na hindi raw maganda ang pagka manok ang handa. Sabi nila, isang kahig, isang tuka ang buhay. Ganun. Ang lahat ng tradisyon ay nagsimula sa iisang lugar, sa Babylon. Ang Babylon kasi agriculture sila, mga magsasaka sila, at sila ay lagi bumubusisi at tumitingin sa pagsasay ng mga alapaap at mga bituin. They believe na anuman ang gawin mong kauna-unahan bago sumapit ang bagong taon, nagbibigay ito ng good luck. For example, yung pagsusuot, sila yung unang mga nagsuot ng mga bagong damit na in-apply ng Japan. Yung New Year's resolution, sa kanila din galing ito at ibang pamahiin. Naniniwala sila na pag ikaw ay nag-celebrate ng masaganang pagkain together with your family and friends, dala-dala mo na yun sa buong taon. Sa Babylon na inadapt ng US na anumang gawin mo at kainin mo na bilog, pampaswerte. Sa Dutch, they believe na pag kumakain ka ng donut bago mag-strike ng 12 midnight, ito ay nagbibigay ng swerte. Sa Amerika naman, black eyed peas or turnip, singkamas, no? Or kaya hamon na bilog. Basta anything na bilog, nagbibigay ito ng swerte. Lalo na kung cabbage ang kakainin mo, sapagkat may ibang bansa na ang currency ay cabbage. Nagbibigay ito ng prosperity. Sa Japan, nagpapakawala sila ng pagong at ibon at nagsusuot ng bago. Kailangan bago lahat. Definitely, ang pag-iingay, pagpapaputok is to ward off evil spirit. Yung iba, nagpapafungsoy, nagpapahula kung ano mangyayari sa mga darating na taon. Gusto natin sigurista tayo We just want to make sure kung ano mangyayari next year. Well, ang danger doon, katulad ng mga lahat ng superstitious belief is that bulag mong yayakapin ng isang bagay na lihis sa tunay na sinasabi ng salita ng Diyos. Ano po? Ang sabi ng Biblia sa Deuteronomy chapter 18 na anumang mga panguhula, anumang horoscope, anumang pagfungsoy, kasama doon yung pagtitingin sa bulalakaw, hindi ito ini-endorse ng Biblia. We open ourselves not just to panloloko ng kapwa-tao, sapagkat syempre nga naman ito yung pahanap buhay ng mga tao, nagfufungsoy at nagpapahula, may katumbas na bayan ito, na talagang bloke-bloke ng pera ang binabaksak, magkaroon lang ng katiyakan ng prosperity, at ito ay nagiging pang-abuso. May mga albularyo sa kapo na tsumechempo lang, kaya nga hula Kung hindi hula, di dapat ang pangalan na sigurista. Diba? Kaya hula, ibig sabihin, maaring totoo, maaring hindi, madalas hindi. At ang kailangan nalala, pera mo. Maging sa fungsoy, may mga fungsoy na nagdudunong-dunungan lang. May mga fungsoy na hindi talaga marunong. May mga fungsoy na nandadaya lang talaga. May hula na talagang accurate. At pag accurate yon at talagang tumbok-tumbok, very specific, there is a demon spirit controlling them. They open themselves to the occult. Sa mga horoscope at Ouija board at tarot cards, they open themselves to demonic attack. Therefore, deception lang yung pagiging sigurista sa future. May sumpa ito. Any person na mag-dubbed into the occult, either horoscope, zodiac sign, ang fungsoy, ito man ay totoo o hindi, ang demonyo ay nagkakaroon ng kapangyarihan sa buhay mo. Damay ito ang sumpa, damay nito ang iyong anak, damay nito ang iyong apo. Pero sa Diyos, ang nakatutuwa, pag nagsisi ka, automatic, damay din ang blessing sa iyong anak at apo. Kaya kanino na ako? Dito na ako sa sigurista talaga, which is sa Diyos. Sabi ng Lord sa kanyang Biblia, "For I know the plans that I have for you, plans to prosper you and give you a better hope for the future." Wala naman taong nangarap na mabigo Wala naman taong nangarap na umiyak at pumalpak sa taong darating. Lahat naman tayo nais maging papayapa Ang pinakamagandang ibaon natin sa New Year na ito, ang puso ay nabago. Sapagkat pag ang puso ang nabago, aayusin ng Diyos ang lahat. Alam mo, walang kwenta, i-bless mo man ang i-bless yung bahay. Kung mag-asawa naman nag-aaway, wala rin kwenta. Bago magkaroon ng magandang New Year ang ating panlabas, perspektibo, career at blessing at etc., magsasabay lang ito pag ang puso natin ay nabago.